Bagong pattern, bagong mindset. Ang sabi sa Ephesians 4 verse 23 to 24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Magkaroon ng bagong mindset by letting God change the way you think. It is God, not people, not others, not you, who does it, but only with your consent, with your agreement, and with your conscious cooperation. God does not change people without their consent and cooperation. Dapat gusto mo rin na magbago. Ayaw ng Diyos na natatakot ka, pero natatakot ka pa rin because you choose to be afraid. A new way of thinking does not conform to the previous patterns. It is new, bago, kakaibang pag-iisip. Ang ating isip ang ating bilangguan. Lahat halos ng mga bagay na hindi natin ginagawa at kung minsan ay ang hirap-hirap na panindigan, choice natin yon. Nakukulong tayo. Kaya kung minsan, mahirap yung napakaraming pamahiin sa buhay. Kasi ang daming hindi magawa. Pero bakit naman yung mga hindi naniniwala sa pamahiin ay ginagawa yung mga hindi mo ginagawa? Pareho lang naman kayong buhay. Lumilikha ka ng mga bilangguan ng iyong sarili. Hindi masama na maniwala tayo sa mga pamahiin, pero wag naman yung to a fault, yung wala na sa lugar. It is only a new mindset that will enable you to escape the pattern of this world. Ano ba tong mga pattern na to? Yung mga patterns ng unhappiness, unmet expectations, and disappointment. Gaano karaming beses na kayong na-disappoint sa inyong magulang, sa inyong anak, sa inyong asawa, o sa inyong kapatid? Di ba paulit-ulit lang naman? Minsan nga nakakainis na. Feeling mo tapos na tayo dito, nangyari na to, bakit umuulit na naman? Bakit di nyo na lang palitan ang expectation nyo para huwag kayong ma-disappoint? For example, gusto nyo palaging 100 yung anak nyo sa exams. Hindi naman palaging ganun. Hindi pwedeng palaging perfect. Dapat nagbibigay din tayo ng leeway sa mga tao na paminsan-minsan nagkakamali talaga sila. Kahit tayo, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. Dahil walang sino man ang perpekto. Change the patterns of frustration, failure, anger, sadness, bitterness, emotional isolation, and depression. Be free from the prisons of your mind. Minsan kasi nasa isip lang natin. Magtataka kayo merong mga tao na may sakit pero hindi ma-diagnose. Hindi palaging ganito yung case kasi meron naman talagang hindi ma-diagnose dito sa Pilipinas pero pag pumunta ng US or sa ibang bansa katulad nung kay Chris Aquino, doon na-diagnose na autoimmune talaga yung kanyang sakit. Pero minsan it's all in the mind. Masyado lang nating ino-overthink yung ating mga nararamdaman kahit wala naman talaga. Tapos ang hilig pa nating mag-self-medicate o kaya ay mag-self-assess kahit hindi tayo doktor dahil nga pwede na nating gawin. May Google na. Pero palitan natin ang mga pag-iisip na yan. Para naman ngayong 2024, bagong buhay, bagong tayo, bagong pag-iisip. Dahil marami pang bagong blessings ang darating. God bless us all.